Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong energy ng person ninyo. So energy check tayo ngayon. Ano ba yung nasa isip niya? Nararamdaman? Ano ba yung mga nais niya sabihin sa inyo? Okay? Tingnan po natin. Spirit, can you send me messages? Ano bang nasa isip, nararamdaman at naisabihin ng person nila sa mga panahon na to towards them? Ano kaya ang energy ng person nila, no? Kasi maaring kahit na minsan wala na kayong contact, hindi talaga mawawala na. Sasagi at sasagi kayo sa isipan ng person ninyo. Anong naisabihin sa inyo ng person ninyo sa mga panahon na to? Anong kailangan yung malaman? Yan, I bury myself in work to forget you. So, nagpapaka-busy na lang siya para lang kalimutan ka. Oh, bakit pa? Ano ba nangyari sa inyo? I will wait for a sign from you. Siguro ito, naghihintay lang din to ng ano eh, na ikaw yung parang medyo nagpahiwatig or kapag siguro nagme-message siya, tapos hindi mo pinapansin, naghihintay lang yan ng sign, ay, sinin na niya or ganyan. I hid who I really am from you. Ito kasi hindi siya naging open sa'yo before. And last, I am becoming a better person. Siguro ngayon marami na siyang realizations, no? Nagpapakabuti na siya. Nagbabago na siya. So, pag mga ganyan naman, may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon ng pagbabago mga tao. Lalo na kapag meron nangyari sa kanilang talagang matinding parang life lessons. Tapos doon bigla sila mauuntog, magigising at magkakaroon ng realizations. At talaga yung sabihin natin pagbabagong loob talaga. Natin ngayon ano pang mga energy ng person mo, ano pa bang mga kaganapan. At mga possible na mangyayari sa inyong connections. Yan. So, meron ditong may dalawa kasing lumabas dito. King of Wands at saka King of Cups. No, pero hindi ko naman siya nasisense sa mag-ibang tao to. This is the same person, your person. So, pwedeng pareho ng qualities ng mga kings na to ang person ninyo sa kanyang pagbabago, becoming a better person. Mas naging passionate na siya pagdating sa trabaho. So, pagdating sa relasyon din. At nag-mature na siya pagdating sa kanyang emotions. Kumbaga hindi siya yung emotionally unstable. Parang emotionally balanced siya at sobrang mapagmahal. Parang na-appreciate na niya ngayon yung sa relationship, na-appreciate na niya yung mga maliliit na bagay in terms of a relationship. Na-appreciate na niya yung mga bagay na ginawa mo para sa kanya. Pagmamalasakit mo, pag-aaruga mo, pag-aalala mo, yan. Six of Wands. At possible na magiging successful ang inyong reconnection kasi your person keeps thinking of you. Two of Wands dito, namimiss ka niya at maaring nagpaplano na siya upang lapitan ka, upang mag-approach sa'yo. Kaya talaga yung energy ng person ninyo ngayon,
Meron ditong 5 of Cups, marami ng mga regrets, marami na siyang mga, sabihin natin, realization. Sobrang kalungkutan niya dahil marami siyang pinagsisisihan ngayon. Siguro mga bagay na dati binaliwala ka niya, 'di ba? Parang taken for granted. So, I hid who I really am from you. May mga bagay na hindi siya sinabi sa'yo tungkol sa kanya, hindi siya nag-o-open up. Kaya nandito yung Hangman. So, nagkaroon nga talaga dito ng reflections, realizations sa mga panahon na wala kang walang paramdam sa'yo. The Devil, eto kasi yung dati naging toxic din yung relationship ninyo. Toxic, marami kasi mga, di ba, kung bakit nagiging toxic. Meron ditong Ace of Cups. So, yung person ninyo gustong mag-offer ng panibagong simula. Parang ano yan diba, I'm becoming a better person, magpapakabuti ako para maging deserving na ako para sa'yo. Parang ganun yun. Okay? Tapos, 2 of Cups dito. Yan. So, meron talaga mangyayari ditong reconnection, reunion, reconciliation, and you will be together again. So, maganda ang energy ng person ninyo kasi ang lahat ng lumabas dito maliban sa Devil, no? Ito yung realizations about kung ano man nangyari sa inyong relasyon. Maraming bagay kasi, maraming factors, di ba? Maari dito hindi nag-open up yung person nyo sa inyo, immature, sabihin natin na wala rin siyang kumpiyansa, parang ganon. Maraming mga bagay pero siguro hiniwalayan mo, kala mo kasi itong person na to walang pangarap sa buhay. Pero ngayon nagpapakabuti na siya, naging mature na siya, na-realize niya siguro ng pinapayuhan mo na palagi niya naririnig yun, no? Parang sa isipan niya na tama, dapat sinunod kita, dapat nakinig ako sa iyo, pakabuti ako. Mga bagay na ganon. Yung iba kasi, di ba, tatamad-tamad or iba na umaasa lang. Yung iba naman is, yun nga, immature kasi, di ba? Yung iba naman kasi, masyadong kumpiyansa na nagiging relax na sila sa isang relasyon na wala nang ginagawang effort. Nakala nila porket tinatanggap sila ng person nila is okay lang na parang minsan magloko, mga ganon. Which is hindi nila alam na yun yung nagiging dahilan na paulit-ulit kang pinagbibigyan, paulit-ulit kang tinatanggap, pinapatawad. Pero hindi yan nangangahulugan na hanggang sa huli kaya mo o kaya ng person mo na, di ba, palampasin lahat yon. May time na mapapagod din yung kayo o yung person ninyo hanggang sa bibitaw na lang dahil napagod na. At yun maaaring nagkahiwalay kayo, then sa paghihiwalay ninyo, doon naman dumating yung time na namimiss ka ng person mo, nagkaroon na siya ng mga regrets, ang dami na niyang mga realizations, at doon niya mas naramdaman, naisip kung paano ka magpahalaga sa kanya na binaliwala niya. Mga ganon. Okay? Ngayon, ang importante dito ay becoming a better person. Merong Ace of Cups, renewed love, at possible, when you open up to forgiveness, magkakaroon dito talaga ng reconciliation and you will be together again. Especially kung love mo naman tong taong to at saka kung deserve niya bigyan ng another chance, bakit hindi? Di ba minsan kasi the second time around is sweeter, di ba? At it's possible pa rin naman for you to have a deeper, loving, committed relationship. Okay? Tingnan natin ang mga angel messages para sa inyo. Ang person mo. Helpful people. Ayan. Maaaring mga friends and relatives ninyo, sila yung mga tumutulong sa inyong relasyon o sa kanya para makapagpabago.
And there's something better. There's something better coming up for both of you. May something better na yan is the sweeter the second time around. Parang ganun ba yun? Yan. Diba? Minsan kasi sa unang connections ninyo, diba, parang, yun nga, may immaturities, may kanya-kanya pang priorities, goals, or may gusto pang matupad sa kanya-kanya sa sarili nila. Kaya parang medyo nababaliwala ang relationship or hindi kayang i-handle ng pareho. Mare, career and relationship, or maybe marami pang mga bagay, no? Pero dito sa inyong reconnection, reconciliation, and being together again, there's something better that will happen para sa inyong connection. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.